So, magandang gabi po sa inyong lahat. Today is July 19, 2024. Araw po ng Biyernes ngayon, bukas ay Sabado, July 20, 2024. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Okay, so ang gagawin natin ngayon, dahil hindi naman ako nakapag-publish pa ng reflection ko for today's gospel, July 19, at yung gospel ngayon may relasyon o kaugnayan sa gospel for tomorrow, July 20. Ang gagawin natin, isang aral na lang. Let us fuse together the message of today's gospel sa gospel for tomorrow. So magiging isang bigayan na lang. Kasi yung gospel ngayon ay ayon kay San Mateo, Kabanata 12, mga talata 1 hanggang 8. Okay? Matthew 12:1 to 8. Samantalang ang gospel for tomorrow naman po ay nasa Matthew, parehong kabanata po, Kabanata 12, okay, chapter 12, verse 14 to 21. So, nangyari, yung ebanghelyo ngayon at ebanghelyo bukas, kung pagdudugtungin natin, tumalon lang siya ng 5 talata. Tumalon siya ng talata 9, talata 10, 11, 12, at 13. So, bali 5 talata. So, ang gagawin natin, isang basa at isang aral na lang, Matthew chapter 12, verse 1 to 8 for the gospel for today, and tuloy sa gospel for tomorrow, Matthew chapter 12, verse 14 to 21. Isang basa na lang po ang gagawin natin at isang aral. Let us fuse together the message of the two gospel for tomorrow and for today. Okay? So, ganun po ang gagawin natin. So, share screen tayo. Ano ang gospel ngayon at gospel para bukas? Share screen po si Sir. Wait lang po. Okay. Ito po ang ating ebanghelyo ngayon at ebanghelyo para bukas. So isang basa na lang po. Matthew ayon sa aklat ni San Mateo, Kabanata 12, mga talata 1 hanggang 21. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain niyon. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit yang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David na magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ng ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon? Gayunmay, hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog, hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga.
Pag-aalis ni Jesus sa pook na iyon, pumasok siya sa sinagoga. May isang lalaki roon na paralisado ang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Tinanong nila si Jesus, "Naaayon ba sa kautusan?" Okay. "Naaayon ba sa kautosang magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga?" Sumagot siya, "Kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa, kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga." Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. Kaya't umalis ang mga Pariseyong naroroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapatay si Jesus. Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na iyon. Maraming taong sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang pinagbilin na huwag nilang ipamalita kung sino siya. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías. "Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal at lubos na kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya'y magpapahayag ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipag-away o maninigaw, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tambong marupok, hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap, hanggang sa katarungan ay hindi nagtatagumpay ng ganap, at ang pag-asa ng mga hentil sa kanya ay ilalaga." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po tayo. Tuloy na po tayo sa ating pag-aaral. So, tinamaan nga ng ebanghelyo ngayon, okay, at may relasyon ng ebanghelyo ngayon para sa bukas. Sa ebanghelyo ngayon, ito yung punto ng Sabat. Samantalang ang punto ng ebanghelyo bukas ay yung pag-iisip ng mga Pariseo na maipahamak si Jesus kahit sa punto na sila'y mapatay niya. At tinamaan ng ebanghelyo ngayon ng tungkol sa araw ng Sabat, araw ng pamamahinga, kung saan sinita ng ilang mga Pariseo ang sawari nila ay paglabag ni Kristo at ng mga alagad niya tungkol dito. So, detalye natin kung ganon ang tungkol sa Sabat o Shabbat. Sa mga Hudyo, ipinagbabawal ng batas na ito ang anumang paggawa o gawain sa mga panahong ito, kahit pagluluto o kahit anumang uri ng paglalakbay o pamamasyal. Sa kasalukuyan, kasama na din dito ang pagbabawal sa paggamit ng anumang bagay na maaaring maiugnay sa paggawa. Halimbawang karaniwan sa kasalukuyang panahon ang mga bagay na elektroniko, at hindi lang ito cellphone, gadgets or anything. Kasama dito halimbawa, nakakatawa nga nalaman ko, pagpindot sa buton ng elevator sa kasalukuyang panahon. Dahil nga laging ang mga Pariseo naghahanap o nag-iintay ng ikakapahamak ni Jesus, hindi nakaligtas si Jesus sa pagsita nila sa kanya at sa mga alagad nito na waring lumalabag nga sila sa isang importanteng batas which they usually observe, the law of the Sabbath.
Nang magpagaling si Jesus ng isang lalaking paralisado ang kamay sa araw ng Sabat, ito na rin ang isa sa mga naging dahilan upang maghanap pa sila ng mga higit na dahilan upang siya'y maipapatay. Ito po yung content ng Ebanghelyo bukas. So, balikan nating basahin yung kabanata talata. Kabanata 12, talata 9 hanggang 13. Pagkaalis ni Jesus sa pook na iyon, pumasok siya sa sinagoga. May isang lalaki roon na paralisado ang siyang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Tinanong nila si Jesus na ayon ba sa kautusan ang magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga. Sumagot siya, kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa lalaki, iunat mong iyong kamay, iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. Kaya't umalis ang mga Pariseyong naroroon at nag-usap-usap sila kung paano nila maipapapatay si Jesus. So, ang Sabat ay ginawa upang makapagtuon ng buong pansin upang sila ay makapamahinga. Panahon din ito kung saan itinutuon nila ang panahon sa pagdarasal o pananalangin sa buhay nila sa pamilya, sa mga Hudyo, sa mga Hudyo. Sa ibang salita, ang Sabat ay naroon para sa kabutihan ng mga tao. Kaya nga nasabi ni Jesus. So dapat, okay, tama naman na gumawa ng mabuti sa tao sa araw ng Sabat. Hayop nga ginagawa niyo ng mabuti sa araw ng Sabat. Higit na mahalaga ang tao kaysa hayop. So, sa ibang salita nga, ang Sabat ay naroon para sa kabutihan ng tao. Ito talaga yung layunin nun. Kaya, yung maraming argumento ni Jesus tungkol sa Sabat, ito ay binigyan niya ng diin. Nagsabi siya ng mga sitwasyon, bagamat Sabat, mananatiling kabutihan ng Diyos at kabutihan ng tao ang dapat mangibabaw. Ito nga yung, di ba, pag may hayop kayo nahulog sa balon sa araw ng Sabat, ginagawa niyo ng mabuti. Tao pa kaya na di dapat gawa ng mabuti sa araw ng Sabat? Tama lang na gumawa ng mabuti, 'di ba, sa araw ng Sabat. So, ang nangyayari, dapat hindi na masyadong literal na tanggapin ang batas na ito sa mababaw na pakahulugan ng mga Pariseo na nasa letra lang ngunit wala sa espiritu. Hindi nga tamang masunod lang ang letra ng batas. Okay? Ngunit isa-isantabi mo naman ang espiritu nito. Ang espiritu ng batas ng Sabat, muli, ay sa ikabubuti ng tao at espiritu rin nito na ipakita ang kabutihan ng Diyos. Nais ng Diyos na tayong mga tao ay huwag maging alipin ng anumang gawain, na ang pagkapagod ay makasasama sa tao lalo na't hindi magbibigay ang tao ng panahon sa pamamahinga. Nakita ito ng Diyos, malinaw ito sa Diyos. Kailangan nating mga tao ang mamahinga sa dami ng ating mga gawain. Sa kabutihan natin ang inisip at nakita ng Diyos. Dahil ang Diyos nga natin mabuti. Ginawa niya ito.
Isa pa, laging gusto ng Diyos na tayong mga tao ay magkaroon ng malinaw na relasyon o pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya ang Sabat nga ay araw din ng pagdarasal o pananalangin, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung paanong dapat tayong mayroong kaugnayan sa Kanya, dapat din na may kaugnayan tayo sa ating kapwa. Kaya sa Sabat, panahon din ito ng pakikipag-ugnayan sa pamilya sa mga Hudyo. At labas man dapat sa pamilya sa ibang tao, dapat may mabuti din naman tayong relasyon sa kanila, sa ibang tao. Besides, we are all brothers, di ba? Of which God is our Father, di ba? So, kaya yung ipinipilit ng mga Pariseo na masunod ang Sabat, ngunit aalisin naman sa picture, iwawaglit naman sa larawan ang kabutihan ng tao at kabutihan ng Diyos. Mali talaga yon. Mabuti ang Diyos at dahil siya'y mabuti, ginawa nga niya ang araw ng pahinga para sa layuning makabuti sa tao. You take the goodness out of the Sabbath law, alisin mo ang kabutihan sa espiritu ng batas ng pamamahinga, inaalis mo rin sa larawan ang kabutihan ng Diyos. Dun sa buong picture ha, take the goodness out of the Sabbath law, you take the goodness of God out of the whole picture. Masakit ang sinabi ni Jesus, mga mapagkunwari kayo, mga ipokrito kayo, na may relasyon dun sa observance of the Sabbath. Sa Lucas, Kabanata 13, mga talata 10 hanggang 17, ganito nakalagay. Sang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, sanhi ng masamang spirito. Siya'y nakukuba at hindi na makaunat. Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Malaya ka na sa iyong karamdaman." Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae at noon din nakatayo siya ng tuwid at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpapagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng tagapamahala sa mga tao, may 6 na araw na inilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na iyon kayo pumarito upang pagalingin ang mga may sakit, huwag sa araw ng pamamahinga. Sinagot siya ng Panginoon, mga mapagkunwari, hindi ba kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Di ba dapat siyang kalagan kahit na sa araw ng pamamahinga? Napahiya ang lahat ng kumakalaban kay Jesus dahil sa isinagot niya. Natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng mga kahangahangang bagay na ginawa niya. So you see, if it serves their purpose, itong mga taong to, if it serves their purpose, their personal interest, their personal agenda, ginagawa nilang labagin ng Sabat. Okay? Labagin ito. Hindi naman ito kaila kay Kristo at sa ilang mga Hudyo. So, para magmukha lang silang matuwid, righteous, na sumusunod sa araw ng Sabat, kahit sa ikakapahamak ng iba. Ito ang pinipilit nila. Ito ang ipinipilit nila. Ito ang ipipilit nila.
pagagalingin yung babae sa araw ng Sabat, magbibigay buti dun sa babae, hindi ikakapahamak nung babae, ipinipilit nung tagapamahala nung templo, nung sinagoga, "Wag niyong gawin 'yan, okey? May 6 na araw kayo sa paggawa, bumalik kayo dito, okey? Bumalik kayo sa mga araw na 'yun, 'wag sa araw na ito." So tama, tama si Jesus. Mga ipokrito sila't mapagkunwari, if it serves again, if it serves their purpose, their personal interest, their agenda, ginagawa nilang labagin ng Sabat. Hindi naman ito kaila kay Kristo at sa ilang mga Hudyo. So sila'y nagkukunwari, masyado lang silang legalistic by the letters of the law. Pero ang nilalabag nila, the spirit of the law, okay, ang kabutihan ng tao at maipakita rin the goodness of God. The goodness of God. Take the spirit of the Lord, the goodness of the people, the goodness of God, with concerning with the law at the Sabbath. You take the goodness of God in the whole picture. Sana hindi tayo maging ganito sa mga panahon ng ating pananalangin. Huwag nating ipipilit, nagpapahinga ako, nagdarasal ako. Teka lang may lumalapit sa'yo at humihingi ng tulong. Tapos sasabihin mo, sandali lang nagdarasal ako. Tama ba yun? Nagdarasal ka sa Diyos na mabuti. Ngunit, iwinawaglit mo ang ikabubuti ng isang tao na humihingi ng tulong sa'yo. That is clear hypocrisy. Sana wag tayong maging gano'n. Tayo manalangin, Panginoong Diyos, sa mga panahong kami mukhang naging paimbabaw sa aming mga ginagawa, sa mga relasyon namin sa aming kapwa, sa relasyon namin sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami. Linisin mo ang aming kalooban na maging tunay na dalisay ang aming buong pagkatao, ang aming pag-iisip, ang aming damdamin, na tunay na kumikilala sa iyong kabutihan, na anuman ang mangyari, dapat manaig ang mga bagay na magpapakita ng iyong kabutihan, na dapat manaig ang mga bagay na makagawa kami ng mabuti sa aming kapwa. Ano man ang panahon, Panginoon, ano man ang Panginoon. Pinupuri ka namin ngayon at magpakailanman. Ang panalangin ito ay hinihiling namin at sinasabi namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, yun po mga kapatid, mga kaibigan. Muli tayong nakatapos, pinag-isa na natin ang mensahe ng Ebanghelyo ngayon at bukas. Ang Ebanghelyo ngayon, sinisitan nila si Jesus gumagawa ng bagay, ngunit mabuti sa araw ng Sabat. At yung Ebanghelyo bukas, okay, naghahanap naman na sila ng dahilan upang ipapatay si Jesus. So, may relasyon yung dalawang ebanghelyo, yung ebanghelyo ngayon at bukas. So, magandang araw, hindi umulan. Patuloy po sana tayong patnubayan ng Diyos. Ligtas tayo sa lahat ng panganib at sakuna. Ibigay ang ating tunay na mga pangangailangan. Paalam po sa inyong lahat. Magandang gabi.